eto pong si Secretary Benhur Abalos, ano mga kababayan, yang inendorso ni Vice President Sara Duterte. Ano po kahapon? Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung ang hanap natin ay mabuti at maayos na senador, dito na tayo kay Secretary Benhur Abalos kasi nga unang-una mga kababayan, alam naman po natin yung naging serbisyo po nito sa mahabang panahon dyan po sa Mandaluyong at nung naging naging secretary po ito ng DILG, kita naman po natin yung naging pagtatrabaho po niya para mapagbayad etong mga kriminal mga kababayan kahit pa sabihin na high profile, basta nakagawa ka ng pagkakamali at pagkakasala, kailangan mong panagutan yan dahil ang kalaban nga mga kababayan nitong si Secretary Benhur Abalos yung mga talagang literal na kriminal. Katulad mga kababayan niyang sina Kibuloy at nung iba pa. Ano po ngayon mga kababayan, i-play po natin etong naging pag-endorso ni former VP Leni dito po kay Secretary Benhur Abalos. Ikaw po kitang importanteng bisita. Ngunya na hapon, makikisingit lang kami. Bako ning parte kan training. Kaya lang binisita niya ako dahil birthday ko. Ang sabi ko po sa iya, yaon ka mo digdi, kaya mas maray na makaulay ka mo dawa dikit sa ng panahon. Halita na po siyang amigo. Naging mayor siya kang Mandaluyong halawig na panahon. Naging DILG secretary po siya. Matibayo na DILG secretary. Naging MMDA chairman. Ngunyan po, nagdadalagan siya bilang senador. Tatabangan pa siya dahil haloy na siyang nagtatabang sa tudigdi sa Naga. Matagal na daw tumutulong mga kababayan ito si Secretary Benhur Abalos diyan daw po sa lugar ng Naga. Lalo na po kang Bagyong Christine. Lalo na nung Bagyong Christine mga kababayan. Isa po itong si Secretary Benhur Abalos sa talagang maagap na tumulong diyan po sa lungsod ng sa lugar ng Naga mga kababayan. Ano po ipagpatuloy pa natin? Nakapira siya digding balik para magtabang. Tahimik sana si pagdigdi pero si tahimik na tumutulong mga kababayan. Sabi dito, tahimik lang na pumupunta dito pero walang tigil sa pagtulong. Yan po yung sabi ni former VP Leni patungkol po kay Secretary Benhur Abalos. Ang tabang. Kaya ni po siguradong pag nagsenador iniyo, tatabangan kita kanina. Tatabangan naman siya. I-welcome ta po, Secretary, Senator na pala, Benhur Abalos. So yan mga kababayan na suportahan po natin si Secretary Benhur Abalos. So ngayon, naging issue po yan sa iba katulad ni na Espiritu mga kababayan, itong si Luke Espiritu, na bakit nga daw mga kababayan inendorso ni former VP Leni itong si Secretary Benhur Abalos. And then mga kababayan, dahil nga po naging issue doon sa iba na mga kasamahan ni former VP Leni, nagbigay din po ng pahayag etong si former Senator Laila De Lima. Ito yung kanilang katuwiran. Ano po, gawa ng sabi nga dito mga kababayan, tiwala kami kay VP Leni, tuloy ang suporta kay Kiko at sa kampanya para sa hustisya at reforma. Pakinggan ang aming pahayag, kaugnay ng mga tanong tungkol sa kanyang bagong endorsement list. Yan po yung sabi dito mga kababayan. So kung titingnan nyo mabuti, buti pa nga itong si former Senator Laila De Lima naiintindihan yung ginawang pag-i-endorso ni former VP Leni dito po kay Secretary Benhur Abalos. Kasi nga naman, napakalaki po talaga ng naitulong ni Secretary Benhur Abalos dito po sa lungsod ng Naga. Lalo na nung panahon ng Bagyong Christine na kung saan isa po sa tahimik na tumutulong dyan ay etong si Secretary Benhur Abalos. At ang isa pa dyan mga kababayan, gustong magaya ni former VP Leni sa lungsod ng Naga yung nagawa ni former ni Secretary Benhur Abalos diyan po sa lungsod ng Mandaluyong patungkol po dun sa sementeryo. Kasi napakaganda po ng ginawa ni Secretary Benhur Abalos sa lungsod ng Mandaluyong doon po sa sementeryo po nila. Yan po yung gustong magaya ni former VP Leni. So ngayon pakinggan po natin itong inilabas na video ni former Senator Laila De Lima patungkol po sa pag-i-endorso ni former VP Leni dito po kay Secretary Benhur Abalos. I-play na po natin. Alam naming marami ang nagtatanong at nalilito sa desisyon ni VP Leni na i-endorse sina Manny Pacquiao at Benhur Abalos. Mga kandidatong hindi kabilang sa hanay ng oposisyon at bahagi ng slate ni Pangulong Marcos. Malamang po, may pinanggagalingan ang desisyong yon. Tama! Ang sa amin po, buo ang tiwala namin sa Kanya. Sa bawat yugto ng Kanyang serbisyo, pinatunayan na ni VP Leni na ang Kanyang pamumuno ay bukas, inklusibo,
at laging nakatuon sa kapakanan ng mga nakararami. Kahit pa hindi ito laging popular o madaling paliwanag. Tuloy ang buong suporta namin kay Kiko Pangilinan, ang opisyal na kandidato ng Partido Liberal para sa Senado at sa kampanya namin para sa hustisya at reforma sa ML Party List. Nananawagan kami sa ating mga kababayan. Huwag tayong maligaw. Tama! Malinaw ang dapat pagtuunan. Ang katiwalian, ang panlilinlang, at ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi ang isa't isa. Yes! Yan kasi ang kailangan talaga mga kababayan ngayon, pagkakaisa, na suportahan yung mga kandidato na alam natin na may magagawa para sa Republika ng Pilipinas, hindi yung mga kandidato na pinopondohan at pinapatakbo ng China. Kaya kung titingnan nyo, di ba, napakainit nga ng issue ngayon na ang China ay nakikialam sa darating na Mayo 12 mga kababayan, eleksyon. Kaya nga kung titingnan nyo rin, gano'n na lamang po kalaki magpondo ng mga troll at mga babanat laban sa gobyerno at mga kung sino-sinong kandidato na pinatatakbo ng ating gobyerno, gano'n na lamang katindi yung ginagawang effort ng China para sirain yung mga kandidatong pinatatakbo ng sa slate ni PBBM. Kasi nga mga kababayan, kapag ka nasira nila yung mga kandidatong tumatakbo sa slate ni PBBM, automatic mananalo yung mga kandidatong pro-China. Kapag ka nanalo yung mga yan, kawawa ang Republika ng Pilipinas, maabsuelto yung mga kaalyado nila mga kababayan na ngayon ay nakakulong at yung mga kaalyado nila mga kababayan na kailangan pagbayarin at hinahabol ng batas ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, ito pa yung isang pinakamatindi dito kapag ka nagtagumpay yung mga kandidatong pinatatakbo ni Sara Duterte at ng mga Duterte, automatic mga kababayan, mawawala ng silbi yung mga matitibay na ebidensya laban po kay Sara para ma-impeach po siya. Kaya nga gano'n na lamang katindi yung sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara na kaya sila tumakbo ay dahil para hadlangan yung impeachment trial laban kay Sara Duterte at para i-acquit etong si Sara sa kanyang kinakaharap na impeachment. Kaya nga po kung tutusin, kung ako ang tatanungin mga kababayan, mas gusto ko pang bumoto ng mga dilawan kaysa iboto mga kababayan etong sina Cabil Villar at yung sina Amy Marcos at yung iba pa na nagtatago sa slate ni PBBM pero ang totoo maka Duterte pala. So mas pipiliin ko pa na iboto si Kiko Pangilinan at kung sino-sino pa mga dilawan dyan na alam kong titindig at pagbabayarin etong si Sara Duterte base sa sinasabi ng ebidensya. Kapag ka umusad na etong impeachment trial kaysa bumoto ng isang maka-China mga kababayan at isang kandidato na ang layunin ay protektahan etong si Sara. So tama itong sinasabi ni former Senator Laila de Lima. Ang problema natin mga kababayan, yung mga katiwalian, yung mga confidential funds na hindi maipaliwanag at yung mga pagmamaltrato sa ating mga kababayang Pilipino, yung pagpapahirap sa mga kababayang Pilipino po natin, yan po ang problema natin at hindi ang isa't isa. So kaya yung mga kababayang Pilipino natin, mas piliin nating bumoto mga kababayan ng dilawan kaysa iboto pa etong mga makaduterting ito mga kababayan. At sana suportahan din po natin lahat ng nasa slate ni PBBM. Yung iba dyan mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, sa mga susunod na araw ilalabas natin yung official na pwede nating suportahan. Kasi may mga iba talaga dyan mga kababayan na nagtatago lang sa slate ni PBBM pero definitely maka-Duterte pala. Kaya tama etong sinasabi dito ni former Senator Laila de Lima. So kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo hingil po mga kababayan dito po sa pag-i-endorso ni former VP Leni kay Secretary Benhur Abalos? Anyway, shoutout po sa inyong lahat ha. Sabi dito ni Benjon Abuzo, magaling ka sa bayad. Ano yun magaling ka sa bayad tol? Ano ba yun? Di ko maintindihan. Anyway, shoutout po shoutout po sa inyo. Shoutout kay kay Chris, shoutout kay Chris, shoutout kay RMC, mega love shoutout na napakasarap, kay Joel QCJ, mega love shoutout po Anyway mga kababayan, yung sinasabi ko naman dito base lamang po doon sa nakikita natin. Etong si Secretary Benhur Abalos kasi, nakikita natin yung loyalty niya sa gobyerno ng Pilipinas, hindi sa kung sino man na politiko, at nakikita natin yung pakikipagtulungan niya
sa gobyerno ni PBBM. Hindi naman natin nanaisin at gugustuhin na bumoto ng mga taong magiging sakit ng ulo lamang ng mamamayang Pilipino at ng gobyerno natin pagdating ng araw, katulad ng ginagawa ngayon ni Robin Padilla. Kaya nga mga kababayan, ang dapat na suportahan natin yung mga tao na talagang subok na sa mahabang panahon, katulad nitong sina Secretary Benhur Abalos, katulad nito mga kababayang sina Tito Sen, nitong sina Erwin Tulfo, na talagang subok na yung paglilingkod sa mga kababayang Pilipino natin. Kaya nga dapat mga kababayan, walang manalo dyan sa mga pinatatakbo ng PDP laban, kasi kawawa lang talaga ang taong bayan. Kapag ka ang kalaban nyo, mga kaalyado nila, automatic kakampihan nila yung kaalyado nila at hindi ang mamamayang Pilipino. Kaya dapat mag-isip po tayo ng napakaraming beses sa pagsuporta sa mga yan.